morning mga kapatid. Isang masaganang biyaya na naman, isang masaganang pagpapala na naman ang binibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw na patuloy tayong binubuhay ng Ama. At patuloy tayong binibigyan ng pagnanasa at paggawa na magpakalinis, magpakabanal, na bagamat paikot-ikot tayo sa ilang na ito na nga ang nagaganap sa mundo. Buong mundo ang affected ng nagaganap na COVID-19 virus. Hindi naman tayo magagalaw. Gates of hell will not prevail. Bahala sila sa buhay nila. Tayo susunod lang tayo sa Panginoon. Pagkat may pangako sa atin ng Panginoon na we will reign as king and priest sa millennium period. Gagawin tayong kaharian ng mga saserdote at maghahari tayong kasama ni Kristo na siya ang King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ito na lang ang hinihintay natin. Kaya sabi ng Panginoon na mag-focus tayo sa mga bagay na nasa langit, hindi dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, puro bad news dito eh. Puro walang kakwenta-kwenta ang balita dito. Kaya yung mabuting balita, doon tayo magpo-focus. At ngayon yan nga ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon, na yun ang mabuting balita na we will reign as King of Priests. Basahin natin yung Revelation 5:10. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nag-aahari sa ibabaw ng lupa. So ito yung 1,000 years reign of Christ, mag-aahari tayo sa ibabaw ng lupa, kasama ng Panginoon, at gagawin tayong saserdote ng Ama at ng Panginoong Jesus. Saserdote tayo ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Yan, diyan na lang tayo mag-focus mga kapatid. Sumunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Huwag tayo magalaw ng mga balitang yan. Hindi tayo dapat ma-affected ng kahit anong balita yan, kahit matitinding balita pa yan. Hindi tayo ma-apektuhan yan. Lagi lang tayong focus. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang gagawin natin. At ang kalooban ng Diyos na magpakabanal tayo araw-araw. Pagdating ng Sunday worship, kung ito na nga ba talaga ang pahihintulutan ng Diyos na worship natin, nasa sum up, so be it. Hindi naman napipigilan ng pagsamba natin at hindi rin napipigilan ng mensahe ng Diyos. Nakakakilos pa rin ang Ministry of Prophecy. At nagiging bahagi tayo ng Ministry of Prayers ng Panginoon every Thursday. Nagaganap din natin ang kalooban ng Diyos. So no problem. Basa ulit tayo ng mga related sa topic natin. Revelation 21:6. Kasi pagdating ng millennial period, pati mga anghel, buong puwersa ng Panginoon gagamitin niya para mag-preach sa buong mundo eh. Kasi patapos na yun eh, after that millennial reign eh. And when the gospel was preached to all the world, and then the end shall come eh. Kakaroon na ng last judgment, kakaroon na ng ng beginning of eternity, ibibigay na ng Panginoong Jesus ang paghahari sa Ama. Pero before that, maghahari muna tayo dito sa mundo. Pati mga anghel nga eh, magpipreach. Pati 144,000 tribes of Israel. Pati tayo na mga hinirang ng Diyos. Basahin natin ng mga iba-ibang talata. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, ginampos ng 1,000 taon. At siya ibinulit sa kalaliman at sinarhan. Tinatakang ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y kailangan siya ipawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sina'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So pati yun, magsahari ng 1,000 taon. Lahat ng mga tribulation saints. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. So yung second resurrection yun, para sa impyerno yun eh.
So hindi din binuhay lahat ng pupunta sa impyerno. Ang binuhay lang yung first resurrection, yung pupunta sa langit, yung ang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya ito yung simula ng rapture yun ang pagkabuhay na maguli. Talo na yung kamatayan. Bababa na Panginoong Hesus para nang sa ganon matupad na lahat ng plano ng Ama. Mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Ito yung second resurrection yung ikalawang kamatayan na. Hahatulan yung pupunta sa impyerno. Kung di sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. So tayo ang priesthood natin, saserdote tayo ng Ama at ng Panginoong Hesus. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Basahin din natin yung Revelation 14:1-6. Dito magpipreach na nga Dito na magpipreach yung 144,000 tribes of Israel. Pati yung mga anghel. Pati mga anghel nga magpipreach Lahat ng puwersa ng Diyos gagamitin na niya. Para ngayon, i-assign tayo. Hindi natin alam kung saan tayo i-assign sa mga bansa. Kasi sabi ng Panginoon, tinupad mo at naging matapat ka sa kaunting bagay, paghahariin kita sa maraming bagay. So hindi natin alam kung gaano bansa, karaming paghaharian natin. At doon tayo maglilingkod sa Diyos. So basahin natin Revelation 14:1-6. At tumingin ako't narito ang kordero'y nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya, at ang pangalan ng kanyang Ama na nasusulat sa kanilang noo. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig ng aking narinig ay gaya sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man na hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 104,000 taon lamang. Exclusive sila 144,000 tribes, exclusive talaga Sa makatuwid ay siya mga binili mula sa lupa. Ang mga ito ay hindi nagkahawa sa babae, sapagkat sila ay malilinis, mga virgin lahat to. Biruin mo, may mga virgin pa pala sa Israel ngayon. Ang dami pa, 144,000 na virgin. Ang mga ito'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na naging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang masumpungang kasinungalingan at sila'y mga walang dungis. So talagang mga perfect at mga banal At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wikat bayan. So may nagpipreach ng mga anghel. Nagbibigay ng mabuting balita ng Gospel of Christ. Kasi kasama na ng mga tao si Jesus Christ mismo At lahat tayo lahat ng mga banal ng Diyos kasama sa 1,000 taon Magpipreach yung 144,000 tribes, magpipreach ang mga anghel, magpipreach tayo. So lahat ng puwersa na ng Diyos gagamitin niya Kasi tayo yung kingdom of priests sabi sa Exodus 19:6. Ito sabi ng Panginoon, para makasama tayo talaga dito sa rapture at makasama tayo mag-ari ng 1,000 taon. Simulan natin sa 5. Exodus 19:5-6. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay sa akin. Ang Israel, napakaliit na bansa niyan. Ang Israel, tuldok lang yun dun sa lugar ng Egypt at ng sa Asia Minor. At kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ng Israel. So kaharian ng mga saserdote will rule as king and priest in Jesus Christ. Sabi niya sa Isaiah 61:6.
Ngunit kayo'y tatawagin mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao ng mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsisikain ng kayamanan ng mga bansa at kanilang kaliwalhatian magmamapuri kayo. Kasi nung panahon ng Old Testament, ang naging saserdote ng Diyos noon, yung saserdote kay Moses, mga Levites eh. Bakit? Yun lang yung hindi sumamba sa Diyos-Diyosan eh. At saka yun lang ang tumanggap sa sugo ng Diyos. Di ba pinapili ni Moses? Sino kung kayo sa Diyos, lumapit kayo sa akin kayo. Ang lumapit, lipi ni Levi, ng mga Levites. Kaya hinirang sila ng mga saserdote. Ngayon, ang deliverer si Jesus Christ eh. Kaya priesthood tayo ni Jesus Christ. Yung Levites nun, priesthood kay Moses nun. Kay Aaron. Pinalitan na yung yung pinakapunong saserdote, si Kristo na forever na eh. Forever high priest na. Kasi carnal yung priesthood ni Aaron eh. Kaya pinalitan pati yung nang palitan ng pagka-priesthood, pinalitan din ng batas. New Testament na ang batas, hindi na Old Testament. Basahin din natin yung 1 Peter 2:4-5. Pero basahin muna natin yung 1 Peter 2:9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkakaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga ipapahayag natin sa mga tao nung panahon na yun, sa millennium, ang liwanag. Bagamat nakikita na nila si Kristo, kailangan masaturate lahat eh. Kailangan makuha lahat ng taong makarinig ng ebanghelyo para, and then the end shall come. Pwede nang gunawin ng galaxies, ang universe. Kasi nagawa na ng Diyos talaga lahat. Ito yung todong-todong puwersa na eh. Ito yung todong puwersa ng Ama. Si Kristo, tayong mga banal ni Kristo, ang 144,000 tribes of mga anghel, lahat na. Isasaturate ang buong mundo na para maging mananampalataya kay Kristo at magkaroon na ng last judgment. At nang sa ganun, makagawa na ng Ama ng mga bagong langit at bagong lupa para masimulan na yung eternity at maisusuko na ng Panginoong Hesus ngayon sa Ama ang paghahari at maghahari na ang Ama sa lahat. Malapit na rin yung ilang libong taon na lang yun. Basahin pa rin natin itong 1 Peter 2:4-5. Na kayo'y magsilapit sa Kanya ng isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang at mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatagong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya ngayon pa lang, binabanal na tayo. Kasi hindi pwedeng maging saserdote na hindi banal eh. Kita mo yung mga high priest nung araw, di ba? Pag hindi banal, stricken to death ka sa loob ng Holy of the Holies. Kaya pinalitan yung pagkasaserdote ni Kristo eh. Minsan na niyang ginawa ang paglilinis ng kasalanan at hindi na ulitin yun. Kaya ang muling pagbabalik niya sa naghihintay na lang, tayo na babalikan ni Kristo. Basahin din natin itong Revelation 17:14. Makikipagbaka mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. So kung merong mga Panginoon tayo, merong Panginoon ng Panginoon si Kristo. Kung mga hari tayo dito sa lupa, siya yung hari ng mga hari. At nang kasama niya ng mga tinawag at mga pili at tapat ay nanaig din. So yun ang kasama ng Panginoong Hesus, ng mga hinirang niya. Yung mga tinawag, hinirang, pinili, at tapat. So ang susi, katapatan eh. Kita mo nga yung mga angels nga, di ba? Talagang sumama kay Lucifer yun. Kaya nagkaroon ng anghel ng demonyo. Kasi wala namang nilikhaan Diyos na anghel. Anghel niya lahat yun eh. Anghel ng kabanalan yun eh. Ikaw mo may free will din ng mga angels.
Alam din ng Ama yun na magaganap yun. Kaya yun, nadisgrasya si Lucifer, naging si Satan. Nagkaroon din siya ng anghel, kaya gagawa ngayon ng impyerno. Wala naman talagang impyerno eh. Sabi sa ano yun eh, Matthew 25 yata. Matthew 25. Tingnan nga natin kung tama ako. Dapat sana hindi maghahanda ng impyerno, kundi dahil kay Lucifer na naging si Satanas eh. Basahin natin yun, Matthew 25:41. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanya mga anghel. So inihanda talaga ng Ama yun kay Satanas at sa lahat ng mga anghel niya. Kaya akala ng mga anghel eh, talagang naka-jackpot sila. Biruin mo, nasarapan sila eh. Nakipag-sex sila sa daughters of the earth. Sarap na sarap ang mga demonyo. Nakatikim sila ng laman ng tao. Kaya yun, hindi sila pinatawad ng Diyos. Sabi sa ano, kung ang mga anghel hindi pinatawad ng Diyos, ubod na sa sama ng mga anghel na yun. Naging mga manyak silang lahat eh. Nasarapan sila dun sa buhay ng makalupang buhay. Kaya si Satan ang prince of this world. Ang hindi ko malaman doon, paano kaya nangyari yun? Ano yung mga angels na, sabagay, meron silang kapangyarihan na magpakita na kung ano gusto nilang itsure. Yan ang power ni Satan eh. Meron silang delusion and illusion power eh. Illusionist to eh. Spiritual sila. Kaya nila magpakita ng kahit anong anyo ang ipapakita eh. Katulad nung mga dito sa atin, sa Pilipinas, nakakakita sila ng mga duwende, nakakakita sila ng puting duwende, itim na duwende, aswang, manananggal, kapre, tapos yung mga parang kalbo na humihilan ng mga kadena, putol na ulo, puro gawa ng demonyo yan, nakikita ng mga tao. Kaya akala nila may multo, may nakakabalik na kaluluwa. Samantalang sabi sa Job 7:9, yung mga namatay na, hindi na nila alam ang lugar na kung saan sila babalik eh. Pero si Satanas, ginawa ng paraan yun para mailihis ang tao sa sa katotohanan ng Biblia. Kaya kapag wala kang alam sa Bible, madadaya ka na ni Satanas. Ano mo ito sinasabi dun? Sa Job 7:9-10. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon silang bumababa sa Sheol, hindi naaahon pa. So yung mga namatay na, hindi na pakakaahon yun. Sila hindi na babalik pa sa kanilang bahay, ni malalaman pa niya ang kanilang dako. So tangan na to eh. Mga ungas na to. Mga ungas na tong mga ito eh. Pati dako nila, hindi nila alam eh. O sino ngayon yung nagpapakita ng mga ganon? Demonyo lang ang pwedeng gumawa nun. Para paniwalaan nila na bumabalik ang kaluluwa. So sira na itong Job 7:9. Kasi nakita nila yung ebidensya. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Ang totoo, yung Word of God. Kaya nga, yun yung faith eh. Hindi nakikita, hindi nararamdaman, pinaniniwalaan. Nakita ba natin ang Panginoong Hesus? Hindi ba tayo naniniwala? That is faith. Nakita ba natin ang Ama? Hindi ba tayo naniniwala? That is faith. Naniniwala tayo na may buhay na walang hanggan tayo. Nakikita ba natin? Hindi. Pero naniniwala tayo because of that faith. We will reign forever with God. Sabi sa Revelation 22:5. Basahin natin. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man sa araw, sa pagliliwanagan sila ng Panginoon Diyos, at sila'y maghahari magpakailanman. So pag isinuko na ng Panginoong Hesus sa Ama ang paghahari, maghahari na tayo in eternity. Pero may bonus eh. Ang bonus natin, meron tayong spiritual kingship na maghahari tayo muna dito sa lupa na 1,000 taon. At magiging saserdote tayo ng Ama at ng Panginoong Hesus. Elected tayo eh, as kingdom of king and priest. Basahin natin yan, Luke 22:28-30.
Datapwat kayo ay yung nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. So ito yung mga nanatiling kasama ng Panginoon kahit anong tukso ang gawin sa atin ng demonyo. Hindi tayo na nagagalaw ng demonyo, patuloy tayong tapat na sumasampalataya sa Panginoon. At kayo inihalal kong isang kaharian na gaya ng pagkahalal sa akin ng Ama, upang kayo magsikain at magsiinom sa akin dulang sa kaharian ko. At kayo magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. So, magiging judge din tayo. Kaya kasama tayong hahatol, pati sa mga anghel, hahatulan natin. Nasa 1 Corinthians yun. God has given us the power to rule. Sabi sa Revelation 2:26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Kaya sabi dun sa Matthew, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. At sa pamamagitan ng inyong pagtitiis, maipapanalo nyo ang inyong kaluluwa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sisilang lupa na magpapalayok, gaya naman ng tinanggap po sa aking Ama. Ito yung nasa Isaiah 11 na tinuro ko sa inyo, na Jesus Christ will rule like an iron rod. Talagang kamay na bakal na ang iron rod niya, yung kanyang salita. Ang bibig niya, sabi sa Isaiah 11, papatayin niya ang mga masasama, musmus man to, hindi. Walang hindi banal sa panahon na yun. Paghaharian ng Diyos ang buong mundo ng kabanalan, at ang lahat ng kasama niya, puro mga banal. Banal lahat, walang masama. Papatayin ang lahat ng masama. Para mailigtas yung ibang masasama, kailangan mag-preach ang anghel, ang 144,000 tribes of Israel, at tayo. And then the end shall come. Pag na-preach na ang gospel sa whole the world, and then the end shall come. Nasa ano yan Matthew 24:14, basahin natin. At ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Kasi ang daming bansa, ilan yung continent natin? Africa, Europe, Asia, Australia, North America, South America. Yan ang yan ang 7 continent. Ang daming bansa niyan. Ilan libong bansa yan. Hindi natin kakayanin. Kaya pati anghel at yung 144,000 kailangan ng tulong nun para masaturate ang buong mundo. Dahil si Jesus Christ nasa Jerusalem. Paano maaabot ni Jesus Christ yun? Sa pamamagitan natin ng mga anghel. Yung mga anghel matindi, lumilipad yun Kaya sabi, lumilipad yung anghel, nagbibigay ng mabuting balita sa lahat ng bansa Kaya lahat makakarinig ng ebanghelyo. Wala nang pwedeng sabihin, hindi ko narinig ang ebanghelyo. Kaya mayroong mga reward sa atin. Maraming reward na ibibigay sa atin. After the rapture, we will face the judgment seat of Christ. Bibigyan tayo ng ng mga gantimpala. Kung saan tayo pamamahalain, bibigyan tayo ng maraming crown. Ito pa, basahin natin yung mga reward to the faithful. Kasi yung faithful, yan ang talagang susi, faithfulness. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa Ama, ng Espiritu Santo, na sila iisa. Iisa ang deklarasyon nila. Sabi ng Espiritu Santo, hindi ako nagsasalita sa aking sarili, kundi yung narinig ko. At sabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng sinasalita ko, yung sinasabi sa akin ng Ama, at kung ano ang sasabihin ko, at kung ano gagawin ko. Kaya when you see the Father, you see the Son. Kaya ang Ama at ang Anak, iisa. Kaisa ng Espiritu Santo. Hindi sila magdideclare ng ibang bagay. Iisa lang, Word of God lang. And the Word of God is God. Basahin natin yung mga rewarding na gaganap, nagbibigay sa faithful. Daniel 12:3. At silang pantas, ang tawag sa ating mga banal ng Diyos, wise, pantas, ay sisilang na parang ningning ng langit, at sila'y makapagbabalik ng marami sa katuwiran na parang bituin magpakailan. Kasi ang bituin may sariling apoy yan. May sariling apoy. Ibig sabihin, may sariling liwanag. Kaya, kung tawagin nga tayo ng we are the light of the world.
Jesus Christ is the light of the world. Katulad natin, we are the light of the world. Nasa atin ang liwanag. Hindi katulad ni Lucifer, bearer of light lang siya. Nahulog siya. Wala talaga siyang liwanag Tagadala lang siya ng liwanag, hindi katulad ng bituin. Kaya Jesus Christ is the bright morning star. Son of the morning lang si Lucifer. Anak ng umaga. Pero the bright morning star, si Jesus Christ, source of light. Katulad natin na para tayo mga bituin, may sariling liwanag. Forever, ever na magsisyen. Kasi yung liwanag na yung glorified body. Inihalin tulad lang sa bituin na nagniningning, nagliliwanag, may sariling liwanag. At ang ibinigay ng Diyos na liwanag sa atin, yung katawan ni Kristo. The glorified body of God, Jesus Christ. Kaya nagnining ninyo, matindi pa sa sikat ng araw yung glorification na yun. Matthew 25:23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. The joy of the Lord. Kasi 1,000 taon yung joy of the Lord. 1,000 taon mag-aari si Kristo. We will reign as king and priest. Tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. So kung tapat tayo sa mga kaloob na tinanggap natin sa Diyos, at tapat tayong ginaganap to, hanggang sa pagdating ng rapture, mamamahala tayo ng maraming bagay, hindi natin alam. Baka sa katapatan mo na, ipamahala sa iyo yung buong Latin America. Hindi natin alam yun. Kasi ang Israel mag-ahari, pamamahala sa Israel din. Basahin din natin ang 2 Timothy 4:8. Buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na ako sa araw na yon. At hindi lang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad ng kanyang pagpapakita. So yung eagerness in waiting of the Lord, yun na susi. Zealousness, ibig sabihin, yung nag-aalabang apoy ng Espiritu sa atin na wala tayong ibang gusto kundi makasama tayo sa first resurrection. Wala tayong ibang gusto kundi ang magpakalinis, magpakabanal, na gusto natin makasama Panginoong Jesus forever and ever. So yun ang crown na ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi kumukupas na corona yon. Hindi katulad ng coronavirus ngayon. Ang daming corona ngayon Corona din yun. Corona ni Satanas yun. Coronavirus. Sa atin iba yung crown na ibibigay sa atin. Ang daming crown Maraming corona. Kaya nga sa langit maglalatag tayo ng corona dun sa amin. Basahin din natin ng 1 Peter 5:4. Yung tinatawag na crown of glory. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. The crown of glory na nasa Diyos. Kaya magiging Diyos din tayo. Meron tayong crown of glory. Kasi kapag ang Diyos nakita ng isang tao, mamamatay siya Kaya para makita mo ang Ama, kinakailangan, you have that crown of glory. Glorified ka rin, katulad niyang glorified. Kaya lahat sa langit, glorified Ngayon, mayroong source of light talaga doon, ang Ama at ang Panginoong Hesus. Yun ang magiging liwanag sa ating kaharian ng Diyos. Ang Ama at ang Anak. Meron pang isang crown, ito pa, 1 Corinthians 9:25. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo na sila ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo yung walang pagkasira. Dito nga sa Olympic, kita mo, milyon-milyon ang tinatanggap nila. Nagpapakahirap sila. Kasi alam nila, ang daming binibigay na yung mga pledges. Madaming mga rewards na binibigay sa kanila. Lalo na pag nag-gold medalist sila o kahit silver. Dami nilang sa atin hindi
Yung crown ng incorruptible crown, hindi nasisirang corona. Yun ang ibibigay sa atin ng Diyos, everlasting life. And eternity. Walang hanggan na yun. Sa kanila, may hanggan ng gusto Kayang-kayang ubusin kahit ilang milyon tanggapin nila. Mauubos lang yun. Ipanakaw lang ng Diyos yun. Wala na yun. Daniel 2:24. 2:44. Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat ng kaharian to at iyo'y lalagi magpakialaman. Kahariang mananatili forever and ever, ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay tatayo sa magitna ng mga Diyos. Kaharian ng mga Diyos. Dito sa lupa, pag naghari si Kristo ano pa lang tayo We will reign as king and priest ng Ama at ng Panginoong Jesus. Pero pagdating ng eternity, we will reign as God. Yun ang matindi na doon. Pagdating ng eternity na, kasi ang may eternity lang naman ang Diyos May eternity ang Ama, eternity ni Jesus Christ. At ginolorified ng Diyos ang katawan ni Kristo. Yun ang katawan ng Diyos, glorified body. Kaya forever and ever Hindi na mawawala yun. Pagiging Diyos natin. Tatayo tayo sa gitna ng mga Diyos. We will be God. Ito yung gustong-gusto ng mga tao Di ba ang dami pa nga nung araw, yung alchemy ba tinatawag nun? Kasi naghahanap sila ng parang poison. Para sa sa buhay na walang hanggan. Yan ang gusto nila yung eternal life Kaso paraan nila ang ginagawa. Hindi nila alam, yun din ang plano ng Diyos, buhay na walang hanggan. Pero sa mga anak niya. Pero itong naghanap ng buhay na walang hanggan na ito, mga anak ng Diablo to Basahin natin yung Revelation 11:17. At nagsasabi, pinasalamatan ka namin, O Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay nagari. Amen, mga kapatid. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. We will reign as king and priest. Kaya pinagpapala ko kayong lahat, binibiyayaan ko kayong lahat, pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen.